Ilan lamang ito sa mga insidente ng bullying sa mga paaralan na nag-viral sa social media. Dahil dito, ikinabahala ng mga senador ang patuloy na paglaganap ng ganitong mga kaso sa mga paaralan at maging sa internet. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education, ipinunto ang pangangailangang higpitan pa ang mga patakaran laban sa bullying. Ayon kay Senator Bam Aquino, ang chairman ng komite, kailangan ng mga reforma upang mas mapalakas ang proteksyon sa mga estudyante. Ang bullying po na ito ay hindi lang pisikal o panlalait na harap-harapan. Kasama rin po dito yung pambubuli online o sa social media. Nandito po tayo para suriin ang mga paraan upang wakasan ang bullying sa ating mga paaralan at magtaguyod ng mga solusyon na titiyak sa proteksyon ng ating mga mag-aaral. Batay sa datos ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 noong 2024 ay nasa 50% ng mga estudyante sa grade 5 ang nakararanas ng bullying kahit isang beses sa isang buwan. Sa record naman ng Program for International Student Assessment o PISA noong 2018 at 2022, tinagurian ng Pilipinas bilang bullying capital of the world. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, maaaring hindi na sapat ang kasalukuyang mga hakbang upang mapigilan ang paulit-ulit na insidente ng bullying. Dahil dito, inirekomenda niyang palawakin ang saklaw ng Anti-Bullying Act of 2013. Dapat anyang agad kumilos ang mga paaralan at guro sa mga ulat ng bullying sa halip na hintayin pang mag-viral ang insidente bago tumugon. Are the current measures under our Anti-Bullying Act of 2013 strong enough to deter bullying? If we truly want to create safer schools, we must seriously consider strengthening accountability and proposing stiffer penalties for those who repeatedly engage in bullying. Kwestiyon naman ni Senator Raffy Tulfo ang prioridad ng ilang Parent-Teacher Associations o PTA. Anya, mas nakatuon ang mga ito sa mga proyekto sa halip na sa lumalalang problema ng bullying. Every single year, pag nagpatawag ng PTA si principal, first agenda nila ay anong pwedeng i-project dito. Electric fan, walang kamatayan na electric fan. Imbis na yan pag-usapan yung how to prevent bullying in school. Nagbigay rin ng ilang rekomendasyon si Tulfo upang matugunan ang problema, kabilang dito ang pagpataw ng parusa sa mga paaralang hindi agad umaaksyon sa bullying. Iminungkahi rin ang paglalagay ng mga CCTV camera, pagsasagawa ng mga seminar para sa mga guro at magulang at mandatory counseling para sa mga sangkot o biktima. Kasama rin sa mungkahi ang pagpapalakas ng GMRC, dagdag na seguridad sa mga paaralan at mas epektibong anonymous reporting system para sa naapektuhan.